Isang magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ang iba't ibang teorya ng panitikan. Una, ang archetypal. Ang layunin ng mga ganitong uri ng panitikan ay ipakita ang mga mahahalagang bahagi ng akda sa pamamagitan ng mga simbolo. Ang lahat ng simbolismo ay naaayon sa tema at konseptong ipinapakilala ng may akda sa mga mambabasa. Sunod na teorya ay ang biographical. So ito naman ay nakatuon sa lantad na pagbubunyag ng ilang bahagi ng buhay ng manunulat na nakadaragdag sa kagandahan at kaisipan nito. Sinasalamin ng akda ang katauhan ng isang manunulat. Iba pa, ang deconstruction. Ang layunin ng panitikan na ipakita ang iba't ibang aspekto na bumubuo sa tao at mundo. Batay sa ideyang walang permanenteng kahulugan ang teksto dahil ang wika ay di matatag at nagbabago. Higit na mahalaga ang mambabasa kaysa sa may akda sa pagtiyak ng kahulugan ng teksto. Sunod, ang existentialismo. Ibig sabihin nito, nais kilalanin nito ang kalayaan at hangaring otentiko. Dito ay sinasaad ang katuturan ng pagiging isang tunay na tao sa kabila ng impluwensya ng mga socio-historical at socio-political na mga paksa. Sunod na teorya ay ang feminismo. Ang layunin ng panitikan ay magpakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Sa gisag ng babae ang pangunahing tauhan at ipinapamayagpag ang mabubuti at magagandang katangian ng tauhan. Ang feminismo marxismo. So layunin nito na ipakita na ang tao sumasagisag ay may sariling kakayahan na umangat sa buhay sa pagdurusang dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan at suliraning panlipunan. Sunod, ang formalistiko. So ang formalistiko naman ay layuning iparating sa mambabasa ang nais niyang ipaabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan. Sunod naman ang historical. So ito naman ay uri ng panitikan kung saan ipinapakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin ng kasaysayan. Dito binubusisi ang puwersang panlipunan na may malaking impluwensya sa buhay ng manunulat. Ang humanismo. So ito naman ay pananaw na ang universo ay nakasintro sa tao sa halip na sa Diyos. Human. So sa ligang batayan ng teoryang ito na ang tao ay likhang rasyonal. Sunod naman ay ang imahismo. Layunin ng panitikan na ito na gumamit ng mga imahen na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, salubin at iba pang nais na ibahagi ng may akda na higit na madaling mauunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita. Klasismo. So dito naman, pinapahalagahan ang pagsasabuhay na isang dakilang kaisipan sa dakilang katawan. Ang pinakamataas patungo sa pinakamababang uri. Sunod, ang kultural. Ang layunin ng panitikan ay ipakilala ang kultura ng may akda. Dito, ibinabahagi ang kaugalian, paniniwala at mga tradisyong minana. Sunod, Marxismo. Dito, nagpapakita ng tunggalian ng mayaman at mahirap, mahina at malakas. Ipinapakita rin ito na ang tao ay may sariling kakayahan na umangat sa buhay dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampolitika. Sunod, ang moralistiko. Layunin nito na ilahad ang iba't ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng isang tao, ang pamantayan ng tama at mali. Queer. So ang layunin ng panitikan na ito ay iangat at pagpantayin sa paningin ng lipunan ang homosexual. Kung mga babae ay may feminismo, ang homosexual naman ay may queer. Realismo. Layunin ng panitikan na ipakita ang mga karanasan
at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan. Sa makatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay, ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may akda ang kasiningan at pagka-epektibo ng kanyang sinulat. Sunod, ang romantisismo. Layunin nito na ipamalas ang iba't ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakhan. Pinapakita rin sa akda na gagawin ng isang nilalang ang lahat upang alam lamang ang kanyang pag-ibig sa isang tao o bayang napupusuan. Ang psychological naman, layunin nito na ipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga salig or factor sa pagbuo ng naturang behavior, ang katulad ng pag-uugali, paniniwala, pananaw, pagkatao sa isang tauhan sa kaniyang akda. Ang socio-logical naman ay layunin na ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan sa lipunang kinabibilangan ng may akda. At dako naman tayo ngayon sa mga teorya ng wika. Iskema. So ito ay isang teksto kung saan input lamang ang proseso ng komprehensyon. Ang pagkakaunawa sa teksto ay naayon sa pagkakaunawa o interpretasyon ng mambabasa. Ang syntaxis. Ito naman ay mula sa salitang Griego na syntatin na ang ibig sabihin ay pagsama-sama o pagsamasamahin. Ito ay pag-aaral at pag-uugnay-ugnay ng mga salita, parirala, sugnay sa isang wika sa pagbuo ng mga pangungusap. Semantika. Ayon pa nga kay Gonzales noong 1999, ang semantika ay isang pag-aaral kung paano nabibigyang kahulugan ang mga salita batay sa paggamit nito sa pangungusap o pahayag. Pragmatika. Ito naman ay tumatalakay sa ugnayan ng mga pinapakitang sinyales o paraan ng pagpapahayag at patinas sa mga gumagamit nito. Sociological. So yun lamang po ang mga uri o mga teorya ng panitikan at ng wika. Ulit, magandang araw sa ating lahat.